Nagbabalik po ang tulong ko pasa mo sa TV5 with our segment Tulong Ko Pagbabago Mo. Pag-uusapan naman natin at iba pang pwedeng gawin para tuluyan na tayo makalaya sa problema ng utang. Narito ang aksyon ko. Ano pa ang pwedeng gawin para makaahon tayo sa utang? Ito po, napag-usapan na natin ang pagkakaiba ng income and expense. Ngayon, pag-usapan naman natin ang assets and liabilities. These are very important words na kailangan nyo maintindihan para talagang makaahon na kayo sa pagkakautang. Ito lang po, reminder ko. Please go to www.unleashinternational.com. Siguro, sir, bakit? Kasi po, pwede nyo pong i-download yung aming income and expenses analysis form. Doon po, pwede nyo isulat magkano lahat ang kinikita nyo at magkano lahat ang ginagastos nyo para ma-analyze yung mabuti kung nasaan na ang kaperahan nyo as of today. Diyan din po sa website na yan, gusto ko pong i-download nyo ang aming assets and liabilities form. Dito naman po, isusulat nyo ang inyong mga assets and liabilities para mas maunawaan nyo ang kondisyon ng inyong kaperahan. So go to www.unleashinternational.com. Now, tuloy po natin pag-uusap. What is an asset? Asset. Any item of value you own which could become or can be converted into cash. May isang bagay na pwedeng ma-convert into cash, asset yan. O kaya yung cash na, asset yan. Nagkakaintindihan. Simple-simple. Punta tayo sa kabila. Example, cash, house and lot, kotse, securities, accounts receivable. Accounts receivable po yung pautang. Okay, inventaryo. Ibig sabihin, meron kang negosyo, may mga gamit ka, produkto ka, inventaryo yon. Office equipment, computer, printer, anything, pwede i-convert into cash yun. Real estate, lupain, sakahan, farmland, whatever. At kung ano-ano pa, we call them assets. Those are your assets. Let's go to the next one. Liability. Ito naman daw, sir, ano yung liability? Siguro sa Tagalog, pagkakautang o dapat nung bayaran sa ibang tao. Pero mas maganda, define ko natin. Any type of borrowing, nutang mo, from a person, banks, or other entity that is payable. Dapat bayaran nyo, pwedeng short period of time, or long period of time, or dapat nagbayad ka na, hindi ka pa nakakapagbayad, late ka na. Yan, utang po ang tawag doon, or in other, pwede pong liabilities. Nagkakainin yan. Now, tuloy pa natin na. Example ng mga liabilities. Personal loan. Loan kinanay, kitatay, kiate, kikuya, kaibigan. Company loan. Pwede kang umutang ka sa kumpanya. Okay? Government institutional loan. SSS, Pag-ibig, GSIS. Malinaw po. Private corporation loan. Lending institution. Okay. Yun po. Marami pong ganyan. House and lot loan. Bumili ka ng bahay, inutang mo. Car loan. Credit card. At kung ano pa. Ano-ano pa. Liability po ang tawag dyan kung marami liabilities nyo na dapat nyong bayaran. Malinaw. So, napaka-importante itong dalawang salitang to. Bakit? Ito po yung form na sinasabi ko sa inyo na sana i-download nyo. Siguro, sir, ang liit-liit naman yan. O, kamagalala. Lakihan natin para madaling makita. Okay, this is what you do. Asset, pakisulat po lahat ng cash on hand nyo. Cash on bank. Bank 1, bank 2, bank 3. Kung meron, kung wala naman, wala kayong susulat. Tapos house and lot, magkano po ang value ng bahay nyo? Asset nyo yan. May sasakyan ba kayo? Magkano ang value ng sasakyan nyo? Kung inutang nyo yan, magkano yung value ngayon kung ibebenta mo? So, isusulat nyo po yan. May example po kami dyan. Kaya pag dinownload nyo tong form na to sa aming website, madali pong sundan kasi may example. At kung sakaling mahihirapan kayo, may number naman po doon, tawagan nyo kami, pwede namin kayong gabayan. Email nyo po kami, text nyo kami kung paano gagamitin tong form. Because this is very important para makaalis ka sa pagkakautang. Nagkakaintindihan. So, sulat po lahat ng assets. Pagkatapos po nyo gagawin, isusulat nyo naman lahat ng inyong liabilities. Nagkakaintindihan. For example, magkano utang nyo pa sa bahay, utang sa kotse, company loan, cooperative loan, SSS loan, Pag-ibig loan, credit card 1, credit card 2, credit card 3. Napaka-importante po itong mga bagay na to. Mahihirapan po kayong ayusin, i-manage ang kaperahan nyo kung hindi nyo naintindihan lahat ng mga bagay na to. So what will happen if you finish this? You'll have a total assets and total liabilities. Malalaman nyo yung total na ari-arian nyo at total na utang nyo. So what will happen?
Total assets minus total liabilities will become your net worth. Siguro nadinig nyo na yung net worth. Ito po yung pina-file ng mga government employees every year, senador, congressman, para malaman natin kung magkano net worth nila. Alam niyo naman po, sino pinakamayaman na senador? Mayaman na congressman? Malalaman nyo sa net worth. Ang tanong, ikaw, alam mo ba net worth mo? Sir, ano naman ang connection nito sa buhay ko kung kailangan ko malaman ng net worth ko? Napakalaki po nito, lalo na sa pag-ahon nyo sa pagkakautang. Kakaindinan. So, hiling ko po, please go to our website, www.unleashinternational.com, and you download 2 forms. Income and expenses form para malaman nyo magkano ginagastos nyo, magkano kinikita nyo, magkano natitira. Second, assets and liabilities form para malaman nyo ang inyong net worth. And that's very important. So, sir, tuturo ko na ho sa inyo another way ho to get out of debt. The easiest way to get out of debt is to liquidate your assets. Ulitin ko po, ang pinakamadaling paraan para makaahon sa pagkakautang ay liquidate. Ibig sabihin, gawin yung pera, mga assets nyo, at bayaran nyo ang mga pinagkakautangan nyo. Sir, bebenta ko yung bahay ko, bebenta ko yung kotse ko, bebenta ko yung lupa ko. Sayang naman. May punto ka doon. Pero hindi ka ba nangihinayang sa interest na binabayad mo doon sa utang mo? Isipin mo, may ari-arian ka, pero nagbabayad ka ng interest. So, sample lang ko. Assuming may kotse ka, may bahay ka. Tapos may utang kang 500,000 pesos sa credit card o ibang institution. Pinapatungan ka ng interest ang laki-laki. So, what's the best thing to do? Ako po, marami nang lumapit sa akin. Ganyan ang sitwasyon. May bahay, may kotse, may utang. Ano ang gagawin ko, sir? Hindi na ako makatulog dahil sa dami ng utang ko. Alam mo, laki ng problema mo, sabi ko. May assets ka naman, ba't di mo ibenta, sir? Sayang yung bahay, sayang yung kotse mo. Mawalan ako ng bahay, mawalan ng kotse. Ano gusto mo? May bahay, may kotse, may utang? O walang utang, pero walang bahay, walang kotse? The choice is yours. At napakadami na pong lumapit sa akin na ganyan. At kadalasan ko pong payo, after a long counseling, it's better for you to sell your house and rent and pay all your utang and to live a debt-free life, then may bahay pero baong ka naman sa utang. Or wala kang bahay, magbenta ka ng kotse mo. Yung kotse mo, benta mo, pambayad ng utang. Ako, dami ko na pong tinuruan na ganyan. Wala na silang kotse, pero wala rin silang utang. Dati, may kotse sila, pero baon sila sa utang. Alam niyo po, at the end of the day, life is a trade-off. Just need to trade. Utang, bahay. Utang, kotse. Siguro sabihin niyo, sir, wala man akong bahay, wala akong kotse. Ano bebenta ko? May utang ako, 30,000 sa credit card. Wala naman akong mga bagay na yan. Tanong, computer ka ba? Pwede ibenta. Tablet, pwede ibenta. Cellphone. Sir, pati cellphone yung ginagamit ko to communicate sa office, sa opisina, sa mga kaibigan, kamag-anak, lalo na sa pamilya. Pwede ba yung cellphone ng medyo mahal, palitan mo ng mas mura? Yung may keypad, yung mas mura na lang. Sir, wala nang pang Facebook, wala nang pang Twitter. Yun nga, di ko maintindihan kapatid, di ba? Kung ka nasa utang, pa-Twitter ka pa, Facebook ka pa. Hindi po masama lahat yan kung di mo inuutang. So my point is this, liquidate your assets. At marami kang assets, kaibigan. Sir, paano sir kung talagang wala ng asset? Yan, pag wala ka na talaga asset, gaya ng payo ko hapon, ang susunod na step, may talagang magdagdag ka na ng pagkakakitaan. At uulitin ko ang good news. Tuturuan po namin kayo kung paano madagdagan ang inyong pinagkakakitaan. Ulitin ko po, there are 4 things you can do para makaalis ka sa pagkakautang. If you don't have all the assets in the world, wala ka ng asset. Number 1, apply for debt restructuring. Ibig sabihin mo, yung pinagkakautangan nyo, sabihin nyo, pwede ba bawasan natin yung interest? Kung bangko yan, nagagawa ng paraan yan. Kung credit card yan, pwede mong credit card transfer to another credit card company na nagbibigay ng mas mababang interest. So, mababawasan ng utang mo. Number 2, you really need to reduce your expenses para every peso you save, you can add to pay all your debts. Number 3, that's what I've been telling you for so long. You need to increase your income.
At number 4, habang ginagawa nyo lahat to, you pray. You ask God to help you on how to solve your problem. At one thing I've learned with God, yung mga imposible sa tao, posible sa Diyos. Meron na po ako mga nadinig na kwento wherein God moved in a special way na sinolusyonan po ang problema nila sa kanilang pagkakawala. Bukas, sa tulong ko, pakinggan mo. Abangan ang pagsagot ko sa mga ipinadala niyong tanong sa amin. At mamaya, makakasama niyo si Ma'am Evelyn with our segment, Tulong Ko, Pag-isipan Mo. Magbabalik pa ang Tulong Ko, Pasa Mo sa TV5. Bigyang pag-asa ang mga batang nangangailangan. Tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Be a World Vision Child sponsor today. Visit worldvision.org.ph or call 372-7777. Tulong ko.